Nakauwi na alula ng chartered flight ang mahigit 400 Pilipinong naipit sa giyera sa Middle East. Yan ang tinutukan ni JP Soriano. Napapalakpak at napakaway ang mahigit 400 Pilipinong nirepatriate mula Dubai, United Arab Emirates nang lumapag ang sinakyang chartered flight sa NAIA ngayong hapon. Sinundo sila matapos maipit sa giyera ng Amerika, Israel laban sa Iran. Sa bilang na ito, mahigit 200 ay mga OFW, habang mga stranded na turista naman ang iba. Sa arrival area, nag-aabang sa kanila ang kaanak ng mga OFW. 2 linggo na kami sa kanya, nag-alala talaga, abang ng abang. Kasi pati siya, iyak siya ng iyak nung gusto nang umuwi. Laking pasasalamat ni Catherine sa pagkakataong makabalik ng ligtas sa Pilipinas. Malaki man daw ang tiwala niya sa kakayahan ng UAE na protektahan ang mga nakatira sa kanilang bansa. Dumating na raw si Catherine na natakot na talaga. Madaling araw po, no, narinig po namin yung mga airstrike. So malapit po ko doon, naririnig ko yung pagsabog. Si Kenneth naman, nagkataon na nagbabakasyon lang din sa Dubai nang mangyari ang gulo. Ilang beses kami na-cancel. Twice, then try na kami sa consulate. Pero safe naman kami, sir. Overwhelming yung turnout in relation to the list, no? We almost had a near 100% dun sa original targeted number of passengers. Ayon sa DMW at OWA, makakatanggap ang mga OFWs ng iba't ibang benepisyo sa gobyerno, kabilang ang transportation assistance para sa mga uuwi sa probinsya, may mga medical at psychosocial assistance, at magbibigay din ng tulong sa mga nangangailangan ng livelihood assistance. Sa kabuuan, mahigit 1,000 OFW na ang napauwi mula ng sumiklab ang bakbakan ng Iran, Israel at US. Pero marami pa ring mga OFW mula sa iba't ibang bansa sa Middle East ang itinatawid ngayon by land para maisama sa mga susunod pang repatriation. 16 po sa kanila ay tinawid natin mula Bahrain patungo ng Saudi Arabia. After po nito, meron din po tayong mga first flights from Saudi Arabia ng mga tinawid natin from Kuwait na ating mga kababayan. Ayon sa DMW, patuloy ang pagpapalista nila ng mga Pilipino na gusto nang umuwi mula sa Middle East. Bukas naman araw ng linggo, inaasang babalik na rin sa Pilipinas ang ikalawang chartered flight ng gobyerno ng Pilipinas, sakay naman na mahigit 300 OFWs galing naman sa Saudi Arabia. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano, nakatutok 24 oras. Aba, tila naging freezer ang paligid sa Ginao. Sa bayan ng Kibungan, hindi lang frost o andap, kundi nagyelo na ang mga pananim na gulay at halaman sa tindi ng lamig. Ayon sa Pag-asa, bumaba sa 7.5 degrees Celsius ang temperatura sa Kibungan pati na sa La Trinidad kaninang umaga. Ramdam din ang Ginao sa Baguio City kung saan 9 degrees Celsius ang naitalang temperatura. 16.2 degrees Celsius sa Abucan, Bataan at Tanay sa Rizal. 19.7 degrees Celsius naman sa Pag-asa Science Garden sa Quezon City. Ayon sa Pag-asa, amihan ang nagdadala ng malamig na hangin sa maraming lugar sa bansa ngayon. At sa forecast ng Metro Weather, posibleng ulan sa ilang bahagi ng Calabarzon at Mimaropa bukas ng hapon. May pag-ulan ding inaasahan sa ilang bahagi ng Western Visayas. At hindi naman inaalis ang tsansa ng pag-ulan sa Metro Manila. Thank you, Nelson. Eto mga kapuso na pa. Oh. Or ow. Ang mga netizens sa sinapit ng isang aso sa Antipolo City. Ang chow-chow kasi na si Bonito, nahulog. Naku, pero ang tinaguri ang man's best friend, aba, may best friend din. To the rescue ang aspin na si Enteng na talagang hindi umalis hanggang sa dumating ang fur mom na si Hughes Cooper Divine. Buti na lang at mababaw lang ang pinaghulugang manhole. Kwento ni Divine, naglalakad lang sila nang humiwalay ang aso hanggang sa napansin na lang nila na may dumudungaw na kulay brown mula sa manhole. Ito na raw ang pangatlong beses na napulog sa parehong butas si Bonito. Biro na ilang netizen, may warning sign na nga. Bakit doon pa dumaan?